Kapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po kami ngayon sa Paradise Site sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Kami po ngayon ay magsasagawa ng aming Garden Bible Study. O tayo po sa ating tatalakayin ng pag-ibig ng Diyos, ano? Kasi po ito ay buwan ng pag-ibig kung tawagin nila. Basahin nyo po yung unang 1, 4, 7, 8, 9, 10. Yun po ano. Hanggang 11. Hanggang 12 na. Hanggang 12. Yun. Hanggang 12 po ano. 4, 5, 6, 10. Opo. Unang 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan. Yan ang ating papaksayin ay pag-ibig. Kasi po, ito ay buwan ng pag-ibig kung tawagin nila, February. Kaya yan ang ating tatalakayin. Ano? Ayan, pag-ibasa nyo po. Kaya tinatalakay po namin ay yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi po yung pag-ibig ng tao sa Diyos. No? Kasi po, unang umibig ang Diyos bago po umibig ang tao. Napulot lang po ng tao ang pag-ibig niya sa Diyos. Nagmula po lahat sa Diyos. No? Kaya natuto po tayong mga tao na umibig naman. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Apo. Kasi hinahanap lang po ni Tatay Yogos, ano? Ayan, si Tatay Yogos, kung inyo pong mapapansin. 1, 4, kapitulo 4. Opo, magbuhat sa 7 hanggang 12. Yan. Yung napapansin po, yung Tatay Yogos, walang salamin. Malakas pang mata niyan. Parang ang grado niya, 20-20 pa eh. Pero 80 na po yan. O, kita niya, biyaya ng Diyos. Basahin ko. Opo. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Sa bawat umiibig ay anak ng Diyos at kinikilala sa Diyos. Ay hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inayag ang Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sinugon niya sa mundo ang kanyang kaisang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugon niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganun dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan na sa atin ang Diyos at magiging ganap sa atin mga kanyang pag-ibig. Ayan, amen. Ano po? Dito po pinaliwanag ni Juan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Kung inyo pong papasinin dito, ang sabi niya sa 9, inihayag ng Diyos ang pag-ibig niya sa mundo. Ito, inihayag na sandali po ano. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Napakapalad po natin kung tutusin natin ano.
Bakit po? Lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Pero hindi tayo sinisingil ng Diyos sa ating kasalanan. Kung sisingilin po tayo ng Diyos, di dapat lahat po tayong mga tao namatay na. Ang gusto ng Diyos, mapatawad tayo. Anong sinabi yung nabasa ni Tatay Ogos? Pinadala ang anak ng Diyos para saan? Ang layunin, siya po ang ihandog. Kasi po, nung araw, para mapatawad ang mga tao, naghahandog po sila ng mga hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Pero, yung pong ginagawa ng tao na yon, kahit na ayon po sa kautusan, ay hindi na po nagustuhan ng Diyos. Imbis na sundin po nilang mahayos ang batas ng Diyos, sinira po nilang pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya po ang tao ngayon, meron po siyang binabanggit dito sa Hebreo chapter 10. Tingnan po natin ang nakasulat, ano? Tatay Ogos, pakibasa mo, ano? Hebreo 10. 5, 6, 7, 8. Nueve, 10. Yan. Hebreo chapter 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, hanggang 10 lang po, ano. Dito po natin mababasa bakit hindi na po nagusto ng Diyos ang paghahandog ng tao noon para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Diyan po natin madidiscover sa sulat na yan kung paano ipinaliwanag ng Panginoong Yesus sa kanyang pagsunod sa kanyang Ama. Kasi nakalagay po dyan na ang Panginoong Yesus po ay sumunod upang sundin ang kalooban ng Diyos. Para sa ganon, mapatawad po ang kasalanan ng mga tao. Tayo po yung mga tao, ano? Tayong kanyang mga nilalang. Maganda po ang pagkalalang sa atin ng Diyos. Tayo po ay perfecto kagaya ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay perfect, ganun din po tayo. Pero nang pumasok na sa eksena si Satanas, nasira pong lahat ang plano ng Diyos para sa atin. Kasi po, nakialam siya. Ang una pong biktima niya ay walang iba kundi si Eva. Kaya lahat tayo po nagkasala. Kaya ngayon, ang Diyos po ang gumawa ng parahan para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kung tayo lang po ang gagawa, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin sa Diyos. Ano po? Hindi natin kaya. Kahit anong gawin natin, mayaman man tayo o mahirap, hindi po natin kayang bayaran. Kaya ang Diyos na po ang nagsakripisyo. Binigay po si Jesus. Ano? Sige, Tatay Ogos, pakibasa mo. Nakita mo na? Opo. Ayan, basahin niyo po. Ayun na. Dahil dyan, nang si Kristo naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-alay, pati mga handog at mga hayop na handog sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya inaanda mo sa aking katawan upang maging handog. Kaya sinasabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay na at ang handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y nahandog ayon sa kautusan, sa kanya dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban.
sa ganito'y paraan. Nalis na nga ang Diyos ng mga unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng misanang paghahandog ang kanyang sarili at yung ay sapat na. Tama na yon. Opo. Ayan ano. Yung ginawa ni Jesus sapat na. Minsan lang po ginawa yun ano. Hindi na pwedeng paulit-ulit na ihandog si Jesus sa krus. Maliwanag po ano. Si Jesus mismo may sabi sundin ang kalooban mo. Ano po? Kaya siya po ang naging handog ngayon. Kaya siya naman ay tinatawag nilang kordero ng Diyos. Otayogos 1:1-29. Tignan po natin dito kung ano ang tawag ni Juan kay Jesus. 1. Opo, sulat ng 1:1-29. Isa lang po yon. Yung mga hayop noon na inahandog, ayop po yun ano, para mapatawad sila. Hindi na po nagustuhan ng Diyos kasi nga po nagsawa ng mga tao na paghahandog. Hindi na nila sinusunod yung tamang batas. Kaya hindi nagustuhan ng Diyos. Ngayon, sabi ni Jesus, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Kaya binigyan siya ng katawan ng Diyos at pinadala dito sa lupa para sa atin. Yun yung binasa ni Tatay Yogo sa unang 1:4 kanina, no? Upang siya magdusa. Hindi na hayop ang inahandog. Ang inahandog na nila ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng krus. Kaya tawagin siya kordero. Yung kordero po, uri ng hayop yun. Uri ng hayop. Kaya yung inahandog nila, hayop no. Kaya ang tawag sa kanya, kordero. Yung kordero, isang uri ng hayop po, ano? Para mapatawad ang ating kasalanan. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ano? Kung meron man silang tinatawag na the greatest love of all, walang iba kundi yung pag-ibig ng Diyos. O nakita mo na tayo, Gos? Opo. O pag-ibasa lang po. Kapitulo 1:1. O 1:1-29 lang. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tignan niyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sila nga. O, kita nyo po. Kordero ng Diyos. Kaya meron pong naging kantang ganyan eh. Naalala nyo pa po yung kantang ganyan? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Yon. Doon po nila kinuha yung kanta na yon na kordero ng Diyos. Sabi ni Juan, narito kordero ng Diyos. Siya na po yung inihandog. Ngayon, tignan pa natin yung sulat ni Apostol Pablo. Ano naman ang sabi ni Pablo? O tayo, Gos, pag-ibasa lang po, ano? Yung sulat naman ni Apostol Pablo. Sa libro ng, ito po, Pilipos, chapter 2. Simula po sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Tignan naman natin ang sinasabi ni Apostol Pablo nang si Jesus po sumunod. Kasi do sa Hebreo 10:5 hanggang 12 ay 11 o 10, siya po ay naging masunurin. Ano?
saan ang gana ng kanyang pagiging masunurin ng anak ng Diyos na si Jesus? Diyan malalaman po natin sa sulat naman ni Apostol Pablo. Kaya po natin tinatalakay itong pag-ibig ng Diyos. Kasi nga po, ang tao marunong ding umibig. Iba-iba nga lang ang kanilang interpretasyon sa pag-ibig. Halimbawa, yung lalaki, iniibig niya yung babae. Kahit ano pong ganda niyan, kasi maganda siya. Yung iba naman, meron silang nakitang kabutihan sa puso ng babae, kaya mahal nila. Yung iba naman po, pangit yung babae, pero bakit mahal nila? Kasi may pera. Ayun. No po, iba-iba po ang pag-ibig ng tao. Pero iba po yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, ang tawag dyan, unmerited favor. Ang ibig sabihin po no, sa wika natin, wala pong hinihinging kapalit ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Talagang ano po, kung baga sa puro talaga pagmamahal ng Diyos sa tao. Isipin nyo po kung gaanong sakripisyo ang ginawa ng Diyos. Alam niyang mangyayari sa kanyang anak sa ibabaw ng krus. Mamamatay siya. Pero ano po ang tawag doon? Pagmamahal. Ang pag-ibig kasi may kahakibat na sakripisyo. Kaya nagsakripisyo po ang Diyos at nagsakripisyo rin ang kanyang anak na si Jesus sa ibabaw ng krus. Oh. Nakita mo na, Tatay Ogos? Efeso 2. Opo. Ay, tama ba? Filipos pala. Pilipos. Oh. Pilipos. Filipos 2, 5 hanggang 11. Ayan. Filipos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. Kung hanggang sahan ng pagsunod ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama. Kaya natin gawin ito, kaibigan. Tularan natin si Yesus. Ayan, sabi ni Sister pwede raw. Sabi niya, ano, tignan natin, Sister, ha? Kung pasok ka sa iyo sagot, ha? Babatayin. Opo. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpalitan, manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa siyang pinitawan ang magiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y naging tao, nagkumbaba siya at maging masunuri na hanggang kamatayan, maging nituman ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya lubusan itinaas ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat ng pangalan. Sa ngayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpuri sa lahat ng nasa langit, nasa lupa, at sa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon sa ikaluluwahati ng Diyos Ama. Ayan, ano po. Ayan. Tingnan natin yung sagot ni Sister. Sister, hanggang kamatayan. Kaya mo ba yon? Sabi kanina na Kaya mo sumunod? Ayan. Ang Panginoong Yesus po, pinapakita ni Apostol Pablo ang pagiging masunurin ng ating Panginoong Yesus hanggang kamatayan sa cross. O sister, handa ka na bang ipapako sa cross? Kita nyo po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Yung kanyang anak, kinutusan niya dito sa lupa.
ang utos, tubusin tayo sa kasalanan. Pero kailangan bago tayo matubos, kailangan ipako siya muna sa cross. O kita nyo po, hindi po ba sakripisyo ng Diyos yan? O, sino po kayang anak? Halimbawa, yung tatay mo, sinente siya ng judge ng kamatayan. Sasabihin ng judge, oh, papatayin ka sa ganitong petsa. Halimbawa, yung tatay mo, dinala na sa death chamber. Uupo na doon sa silya, di kuryente. Pwede ka ba sumugod doon at tatawagin mo doon sa berdogo? Oy, mamang berdogo, paalisin mo tatay ko dyan. Ako na lang ang ilagay mo. Kaya mo ba yun, kaibigan? Palagay ko hindi. Ano? Pero ang Diyos, hindi niya inalintana ang hirap na daranasin ng kanyang anak sa mga taong makasalanan. Tayo po yung makasalanan, ha? Lahat tayo nagkasala. Baka kala nyo po, hindi tayo nagkasala lahat. Ito po sabi ni Pablo, dapat ang gagawin natin, hindi kasalanan eh. Pero bakit kasalanan ang ginawa natin? Tingnan natin yung sulat ni Apostol Pablo, ano? Na kung saan ang sabi niya, dito kasi sa Epeso, itong layunin ng Diyos sa atin, nang ginawa tayo ng Diyos, itong purpose. Pero imbis na gawin natin ito, hindi natin nagawa. Ito, babasahin po ni Tatay Ogos, sulat ni Apostol Pablo yan, ha? Tayo Ogos, Epeso 2:10. Yan. Isang talata lang po yan. Natawa po ako kay sister, kaya niya raw gawin. Okay. Sister Banji po yun. Ito po ang layunin ng Diyos sa pagkalikha sa ating mga tao. Pero imbis na sundin po natin ang gusto ng Diyos, imbis na sundin natin, nagkawindang-windang po tayo. Dahil po sa kagagawan ng kasalanan. Kita mo na tayo, Gos. Ayan, pakibasa mo lang, ha. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at ang sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa at inaandan niya noong una pa man upang gawin natin. Ayun, ano? Ano daw ang inanda ng Diyos sa atin? Tatay Ogo, sulitin mo, ha. Dahan-dahan lang, ha. Epeso 2:10. Sige po. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa, sa gawa na inahandan niya nung una pa man upang gawin natin. Yan ang inihanda niya sa atin. Gumawa tayo ng mabuti. Yan ang purpose ng pagkalikha sa atin ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti. Pero bakit ganun po ang nangyari? Bakit hindi po tayo gumawa ng mabuti upang malugod ang Diyos sa atin? Tignan pa natin ang sulat ni Pablo. Diyan pa rin sa Epeso, Tatay Ogos, ano? Epeso 2:1, 2:3. Yan, yun pagibasa nyo po yun, ano? Ito nilakaran natin. Imbis na lakaran natin yung gusto ng Diyos, iba yung nilakaran natin. 2:1. Opo, Epeso 2:1, 2:3.
Ito ang nilakaran natin. Ano? Lumihis tayo. Kaya po tayo ay nagkasala. Kaya kung wala po nagkasala, di wala pong Yesus na pinadala dito sa lupa upang ipako sa krus. Dahil po matitigas ang ulo natin, merong Kristong pinadala dito at siya yung Yesus at nagdusa para patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ano po? Yan, nakita mo na tayo, Gos? Opo. Ayan, babasahin ni Tatay Gos yung ating nilakaran noon. Noong, Yan. noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tres. Ang totoo, tayo lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas ng kalagayan, kabilang tayo ng mga taong kinapuputan ng Diyos. Yung verse 2, pag-ibasa mo tayo, Gos, verse 2 lang. Hindi mo binasa, nilaktawan mo. Sinunod nyo noong ang masamang tagbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. O yan, ano? Anong sabi niya? Kinapuhutan tayo ng Diyos. Imbis na gawin natin yung verse 10. Tayo, Gos, pakiulit mo nga yung verse 10. Efeso 2:10. Kung ano tayo ngayon ay Jis, ano, Jis? Efeso 2:10. Pag-ibasa po yung Jis. kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Ang sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa at kabubuting gawa na inaanda niya nung una pa man upang gawin natin. O yun. Imbis na gawin natin yung gusto ng Diyos, anong nangyari? Yung gusto ni Satanas, ginawa natin. Kaya ang Diyos napuhot sa atin. Galit pala ang Diyos sa atin. Ano? Akala nyo po ba hindi marunong magalit ang Diyos? Ayan o, nakasulat, sinabi ni Apostol Pablo, napuhot ang Diyos sa atin. Sino pong may kagagawan yan? Hindi po tayo may kagagawan yan. Kagagawan ni Satanas yan. Ganito po ang revelation ni Pablo, ano? Yung kanyang testimony. Tignan po natin ang testimony ni Pablo. Kasi si Pablo po, kasali din sa mga makasalanan noon. Ang pangalan niya noon, Saulo pa. Nung maging apostol siya, nung naengkwentro niya si Jesus sa Damasco, mula noon, ang tawag sa kanya, Pablo na. Pero nung Saulo ang pangalan niya, siya ay mamamatay tao. Si Saul. Okay. Iwan na natin yun, ano? Gayon. Ang nilakaran natin yung masama. Imbis na lakaran natin yung gusto ng Diyos. Kaya tayo napasama. Kasi pumasok sa eksena si Satanas. Ano po? Yung ating mundong kinalalagyan ngayon, siya po ang nagpapatakbo. Hindi lang yon. Kaya po ang tao, hindi sila marunong sumampalataya noon. Ang dahilan, binulag ni Satanas ang mga kaisipan ng tao. Ayan, tignan po natin, ano? Tatay Ogos, unang 1:19. Yung nagpapatakbo ng mundong ito, diyan natin makikita. Ano po? Tignan natin ang sulat ni Juan. Unang 1:5.
Ano ba yung sinabi ko kanina? 1.59. Opo. 19. Unang 1, 5, 19. Oh. Ayan na po, inaanap lang ni Tata Yogos, ano. Ang ginagamit po ni Tata Yogos na Biblia, yon. Magandang Balita Biblia, yung makapal. Ayan, ang ginagamit niya, Magandang Balita Biblia, ano po. Ayan, yung makapal. Oh, nakita mo na tayo, Gos. Oh, Sige, pagbasa po. alam natin tayo na sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Oh, kita nyo po. Ang buo sa libutan. Tayo po yun. Ay nasa ilalim ng Diablo. Kaya kahit anong gawin natin, mahirap po magbago. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Ano po? Ngayon, tignan natin yung testimony ni Pablo. Tayo, Gos, Roma 7. Ganito po ang pagtatapat ni Pablo. Kapitulo 7. Opo, Roma chapter 7. Yan. Ano? Sa 19, 20, 21. Ayan. Ito po yung kanyang patutuho. Bakit po? Sabi ni Pablo, yung mabuting gusto ko, hindi ko magawa. Pero yung masama na ayaw ko, siyang aking ginagawa. Dahil merong, ayan, babasahin po ni Tatay Yogos. Kaya irap po ang tao bumalikwas sa kasalanan. Ano po? Mahirap. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo kung ikaw lang ang kaibigan ng magbabago. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo si Jesus. Siya po ang ating makakatulong. Yan. Babasahin niya po Roma 7, 19, 20, 21. Ano po? O, nakita mo tayo, Gos. 19. 2021. Kapitulo 7. 19. 20, 21. Kapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto at siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nanirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Ayan, ano po? Yung kasalanan, sabi niya, tumitira sa akin. Sino pong promotor ng kasalanan? Si Satanas. O, palitan natin yung kasalanan. Si Satanas ang tumitira sa akin. Kaya tayo po ay naipailalim po sa kasalanan. Yan po ang patutuho ni Apostol Pablo. Gusto niyang gumawa ng mabuti po. Alam niya po mabuti ang sumunod sa salita ng Diyos eh. Pero bakit hindi niya po magawa? Bakit yung masama na ayaw niya, yun ang ginagawa niya?
Kasi nga po may kasalanan tumitira sa kanya. Ibig sabihin, tinitira po pala ng kasalanan ng tao. Oh, tumitira si Satanas sa buhay natin. Ngayon, paano ka makakahalpas kay Satanas? Di tanggapin mo na si Jesus. Kasi po, isa lang ang puso natin. Ang puso natin ay parang trono yan. Ano po? Kung si Satanas siyang nagtutrono sa puso natin, pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, lalayas si Satanas at si Jesus ang uupo dyan. Ano po? Doon pa lang magsisimula ang pagbabago ng ating buhay. Hanggat hindi natin sinusuko ang buhay natin kay Jesus, mananatili ang katotohanan na alipin tayo ng kasalanan. Ay mahirap po kapag alipin tayo ng kasalanan, ay kinapopohotan tayo ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, kinapopohotan tayo ng Diyos. Ngayon, kaibigan, tanggapin niyo po si Jesus. Siya lang po ang tanging kailangan natin, wala nang iba. Kaya po pinadala ng Diyos si Jesus dito para sa ating katubusan. Wala pong ibang tutubos ng ating kasalanan. Hindi po pwede yung mga santo at santa. Wala silang pakialam sa kaligtasan. Ano po? Si Jesus lang po ang ating kailangan. Ano man ang kalagayan natin, mayaman o mahirap, pantay-pantay po tayo. Lahat tayo napailalim sa kasalanan. Kaya may Jesus pong nagdusa para sa katubusan ng ating kasalanan. Tingnan nyo po yung ilustrasyon na sinabi ni Apostol Pablo. Panguli, Tatay Ogos, Galacia 3:13. Tingnan nyo po yung ilustrasyon ni Apostol Pablo tungkol po sa mga kasalanan. Ayan. Po, napakabuti ng Diyos. Napakadakila ng kanyang pag-ibig. 3:13. Bilang po. Opo. Ayan, babasahin po ni Tatay Ogos. Galacia 3:13. Si Pablo po ang nagpapaliwanag dyan kasi pa siyang apostol ni Jesus sa mga hentil. Tayong mga Pilipino po ay sakop sa hentil. Tayo ay hentil. O, nakita mo Tayo, Ogos? Nakita po. O, pag-ibasa nyo na lang po. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sinumpa sa bawat binibitay sa punong kahoy. Ayan. Yung binibitay sa punong kahoy, isinusumpa. So, tayo po ang nakasumpa. Dapat tayo po ang bibitay sa punong kahoy. Hindi tayo ipapako sa krus. Pero tinubos tayo ni Jesus. Parang ganito. May punong kahoy sa inyo. Nakabiting ka ron. Aalisin ka. Ang ilalagay si Jesus. Ganon po yun. Ang ilustrasyon na yan. Kaya lahat po tayo napailalim ng sumpa ng kasalanan. Kaya tandaan nyo po, tayo bilang mga makasalanan, Ay, kinapopohotan ng Diyos. gila. Ano po? Galit ang Diyos sa atin. So, anong dapat natin gawin? Sundin na lang po ang gusto ng Panginoon. Binigay si Jesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Hari at Panginoon ng ating buhay, tagapagligtas. Alam niyo po, bilang tao wala naman tayong magagawa.
At salamat sa Diyos, meron siyang pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? The greatest love of all. Kung meron man pong dakilang pag-ibig sa buong mundo, wala na pong higit sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo po sa hapon pong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat. Kami pong mga tao na makasalanan, kami po ang parurusahan, kami po ang susunugin sa apoy, pero ikaw po nagsakripisyo, pinadalang yung anak na si Jesus upang wag namin maranasan ang puhot mo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa iyong patutuo sa amin sa hapon na ito. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Hanggang dito na lamang, kaibigan, ang ating munting video sa Garden Bible Study dito po sa Barangay 128, Zone 10, Balot, Tondo, Manila. Ano po? Kaya ang gawin nyo po ngayon ay like and like and like, share and share and share, at subscribe. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. God bless us all po. Bye-bye!